Hi! Magandang araw po. Brother El Panganiban po muli mula sa Itiyak Ministry. Ngayon ay tayo po ay sumandaling magbabasa ng Biblia. Ito po ay bahagi ng ating unang pag-aaral sa ating bagong Bible study na Bible Friends Bible Study. Ito po ay sisimulan natin ngayong darating na linggo sa May 31, 2026, kung saan ay mag-aaral tayo ng mga kwento sa Biblia at atin pong tutuklasin ang napakahalagang mensahe at mga aral na atin pong matututunan sa mga kwentong ito. At ang una pong kwento na ating pag-aaralan ay matatagpuan natin sa aklat ng mga hari. Ang kapitulo ay 22 at 23. So, maaaring ito ay tatagal ng mga ilang minuto, ngunit samahan niyo po ako sa atin pong pagbabasa ng banal na kasulatan. Napakaganda po kung inyo itong susubaybayan pagkatapos kayo ay sasali sa ating Bible study upang atin pong lubusang mas maunawaan ang kwentong ito. Ang kwento pong ito ay may kinalaman sa paghahari ni Haring Hoseas. Atin pong basahin ang unang talata. Si Hoseas ay may 8 taon nang magsimulang maghari, at siya'y nagharing 31 taon sa Jerusalem, at ang pangalan ng kanyang ina ay Idida na anak ni Adiya na taga Boskat. At siya'y gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon at lumakad sa buong lakad ni David na kanyang magulang at hindi lumiko sa kanan o sa kaliwa. At nangyari ng 18 taon ng Haring Hoseas na sinugo ng hari si Shaphan na anak ni Azaliah na anak ni Mesulam na kalihim sa bahay ng Panginoon na sinasabi, "Ahonin mo si Hilkias na dakilang saserdote upang kaniyang bilangin ang salapi na ipinasok sa bahay ng Panginoon na tinipon sa bayan ng tagatanod pinto, at ibinigay sa kamay ng mga manggagawa na siyang tumitingin ng gawain sa bahay ng Panginoon, at ibigay sa mga manggagawa na nangasa bahay ng Panginoon upang husayin ang mga sira ng bahay." Talatang 6 o 6, sa mga luwagi at sa mga manggagawa at sa mga kantero at sa pagbili ng kahoy at ng batong tabas upang husayin ang bahay. Gayon may walang pagtutuos na ginawa sila sa kanila sa salapi na nabigay sa kanilang kamay, sapagkat kanilang ginawang may pagtatapat. At si Hilkias na dakilang saserdote ay nagsabi kay Shaphan na kalihim, "Aking nasumpungan ang aklat ng kautusan sa bahay ng Panginoon." At ibinigay ni Hilkias ang aklat kay Shaphan at kaniyang binasa. At si Shaphan na kalihim ay naparoon sa hari at nagbalik ng salita sa hari at nagsabi, "Inalabas ng iyong mga lingkod ang salapi na nasumpungan sa bahay at ibinigay sa kamay ng mga manggagawa na siyang tumitingin ng gawain sa bahay ng Panginoon." At isinaysay ni Shaphan na kalihim sa hari na sinasabi, "Si Hilkias na saserdote ay nagbigay sa akin ng isang aklat." At binasa ni Shaphan sa harap ng hari, at nangyari nang marinig ng hari ang mga salita ng aklat ng kautusan na kanyang hinapak ang kanyang suot. At ang hari ay nag-utos kay Hilkias na saserdote, at kay Ahikam na anak ni Shaphan, at kay Akbor na anak ni Mikhaya, at kay Shaphan na kalihim, at kay Asaya na lingkod ng hari na sinasabi, "Kayo'y magsiyaon, isanggunin ninyo sa Panginoon ako at ang bayan at ang buong Huda tungkol sa mga salita ng aklat na ito na nasumpungan, sapagkat malaki ang pag-iinit ng Panginoon na nabugso sa atin, sapagkat hindi dininig ng ating mga magulang ang mga salita ng aklat na ito, na gawin ang ayon sa lahat na nasusulat tungkol sa atin." Sa gayoy, si Hilkias na saserdote at si Ahikam at si Akbor at si Shaphan at si Asaya ay nagsiparoon kay Hulda na propetisa na asawa ni Salom na anak ni Tikva na anak ni Araas nakatiwala sa mga kasuotan. Siya nga'y tumatahan sa Jerusalem sa ikalawang bahagi
at sila'y nakipagsanggunian sa kaniya. At sinabi niya sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, saysayin ninyo sa lalaki na nagsugo sa inyo sa akin. Ganito ang sabi ng Panginoon, narito ako'y magdadala ng kasamaan sa dakong ito at sa mga taga rito sa makatuwid bagay sa lahat ng salita ng aklat na nangabasa ng hari sa Huda. Sapagkat kanilang pinabayaan ako at nagsunog ng kamangyan sa ibang mga Diyos upang ipamungkahin nila ako sa galit sa lahat na gawa ng kanilang mga kamay. Kaya't ang aking pag-iinit ay mag-aalab sa dakong ito at hindi mapapatay. Ngunit sa hari sa Huda na nagsugo sa inyo upang mag-usisa sa Panginoon, ganito ang sabihin ninyo sa kaniya. Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel tungkol sa mga salita na inyong narinig, sapagkat ang inyong puso ay malumanay at ikaw ay nagpakababa sa harap ng Panginoon nang iyong marinig ang aking sinalita laban sa dakong ito at laban sa mga taga rito na sila'y magiging kagibaan at sumpa at hinapak mo ang iyong kasuutan at umiyak sa harap ko, ay dininig naman kita, sabi ng Panginoon. Kaya't narito ipipisan kita sa iyong mga magulang at ikaw ay malalagay sa iyong libingan na payapa at hindi makikita ng iyong mga mata ang lahat ng kasamaan na aking dadalhin sa dakong ito. At sila'y nagbalik sa salita sa hari. At tayo ay dadako sa, yun po ang chapter 22 o kabanata 22. At tayo naman po dadako sa chapter 23 at atin po ipagpaputuloy ang pagbasa sa kasaysayan ng Haring Hoseas ng Huda. Verse 1, at ang hari ay nagsugo at pinisan nila sa kaniya ang lahat ng matanda sa Huda at sa Jerusalem. At sumampa ang hari sa bahay ng Panginoon at ang lahat ng lalaki ng Huda at ang lahat ng taga-Jerusalem na kasama niya at ang mga saserdote at ang mga propeta at ang buong bayan, maliliit at gayon din ang malaki. At kanilang binasa sa kanilang mga pakinigan lahat ng salita ng aklat ng tipan na nasumpungan sa bahay ng Panginoon. At ang hari ay tumayo sa tabi ng haligi at nakipagtipan sa harap ng Panginoon upang lumakad ng ayon sa Panginoon at upang ingatan ang kaniyang mga utos at ang kaniyang mga patutuo at ang kaniyang mga palatuntunan ng buong puso at ng buong kaluluwa, upang tuparin ang mga salita ng tipang ito na nasusulat sa aklat na ito at ang buong bayan ay nananayo sa tipan. Verse 4, at inutusan ng hari si Hilkias na dakilang saserdote at ang mga saserdote sa ikalawang hanay at ang mga taga-tanod pinto na ilabas sa templo ng Panginoon ang lahat ng kasangkapan na ginawa kay Baal at sa mga asera at sa lahat ng natatanaw sa langit at kaniyang sinunog sa labas ng Jerusalem sa mga parang ng Kedron at dinala ang mga abuniyaon sa Betel. At kaniyang inalis ang mga saserdote na palasamba sa mga Diyos-Diyosan na inihalal ng mga hari sa Huda na nagsusunog ng kamangyan sa mga mataas na dako sa mga bayan ng Huda. At sa mga mataas na dako sa bayan ng Huda at sa mga dakong na nga sa palibot ng Jerusalem, pati silang nagsisipagsunog ng kamangyan kay Baal sa araw at sa buwan at sa mga tala at sa lahat ng natatanaw sa langit. Verse 6, at kanyang inlabas ang mga asera sa bahay ng Panginoon sa labas ng Jerusalem sa batis ng Kedron at sinunog sa batis ng Kedron at dinurog at inihagis ang mga nangadurog neon sa libingan ng mga karaniwang mga tao. At kaniyang ibinagsak ang mga bahay ng mga Sodomita na nanga sa bahay ng Panginoon na pinagtatahian ng mga tabing ng mga babae para sa mga asera. At dinala ang lahat ng saserdote mula sa mga bayan ng Huda at nilapastangan ang mga mataas na dako sa pinagsusunugan ng kamangyan ng mga saserdote mula sa Geba hanggang sa Beersheba at kaniyang binagsak ang mga mataas na dako ng mga pintuang bayan na nanga sa pasukan ng pintuang bayan ni Josue na tagapamahala ng bayan na nanga sa kaliwa ng pasukan sa pintuan ng bayan.
Gayunman ang mga saserdote sa mga mataas na dako ay hindi sumampa sa dambana ng Panginoon sa Jerusalem, kundi sila'y nagsikain ng tinapay na walang libadura sa gitna ng kanilang mga kapatid. At kaniyang nilapastangan ang topet na nasa libis ng mga anak ni Hinnom upang huwag paraani ng sinuman ang kaniyang anak na lalaki o babae sa apoy kay Moloch. At kanyang inalis ang mga kabayo at ibinigay ng hari ng Huda sa araw at sa pasukan ng bahay ng Panginoon, sa siping ng silid ni Nathan Melek na kamarero na nasa looban, at sinunog niya sa apoy ang mga karo ng araw. At ang mga dambana na nangasa bubungan ng silid sa itaas ni Akas, na ginawa ng mga hari sa Huda, at ng mga dambana na ginawa ni Manases sa dalawang looban ng bahay ng Panginoon, ay pinabagsak ng hari at pinagigiba mula roon, at inihagis ang alabok ng mga yaon sa batis ng Kedron. At ang mga mataas na dako na nangasa harap ng Jerusalem na nasa kanan ng bundok ng kapahamakan, at naitinayo ng Haring Solomon kay Ashtaret na karumaldumal ng mga Sidonyo, at kay Chemos na karumaldumal ng Moab, at sa kay Milcom na karumaldumal ng mga anak ni Amon, ay nilapastangan ng hari. At kanyang pinagputol-putol ang mga haligi na pinakaalaala, at pinutol ang mga asera, at pinuno ang kanilang mga dako ng mga buto ng tao. Bukod dito ay ang dambana na nasa Betel, at ang mataas na dako na ginawa ni Jeroboam na anak ni Nabat, na nakapagkasala sa Israel, sa makatuwid bagay ang dambanang yaon, at ang mataas na dako ay kanilang ibinagsak, at kaniyang sinunog ang mataas na dako, at dinurog at sinunog ang mga asera. At pagpihit ni Hoseas ay kaniyang natanawan ang mga libingan na nangasa bundok, at siya'y nagsugo at kinuha ang mga buto sa mga libingan at sinunog sa dambana, at dinumhan ayon sa salita ng Panginoon na itinatanyag ng lalaki ng Diyos na siyang nagtanyag ng mga bagay na ito. Nang magkagayo kanyang sinabi, "Anong monumento yaong aking nakikita?" At sinaysay ng mga lalaki ng bayan sa kaniya, "Yao'y libingan ng lalaki ng Diyos na nanggaling sa Huda, at itinanyag ang mga bagay na ito na iyong ginawa laban sa dambana sa Betel." At kanyang sinabi, "Bayaan ninyo, huwag galawin ng sinuman ang mga buto niya." Sa gayoy binayaan nila ang mga buto niya, nakasama ng mga buto ng propeta na nanggaling sa Samaria. At ang lahat na bahay naman sa mga mataas na dako na nangasa bayan ng Samaria, na ginawa ng mga hari sa Israel upang mungkahiin ng Panginoon sa galit, ay pinag-aalis ni Hoseas, at ginawa sa mga yaon ang ayon sa lahat na gawa ng kanyang ginawa sa Betel. At kanyang pinatay ang lahat na saserdote sa mga mataas na dako na nanangan doon sa ibabaw ng mga dambana, at sinunog ang mga buto ng mga tao sa mga yaon, at siya'y bumalik sa Jerusalem. At inuutos ng hari sa buong bayan na sinasabi, "Ipagdiwang ninyo ang Paskwa ng Panginoon ninyong Diyos, gaya na nangasulat sa aklat na ito ng tipan. Tunay na hindi pinagdiwang ang gayong Paskwa mula sa mga araw ng mga hukom na naghukom sa Israel, o sa lahat ng mga araw man ng mga hari sa Israel, o ng mga hari man sa Huda, kundi ng 18 taon ng Haring Hoseas ay pinagdiwang ang Paskwang ito sa Panginoon sa Jerusalem. Bukod dito ay sila na nakipagsanggunian sa masamang espiritu at sa mga manghuhula at ang mga terap at mga Diyos-Diyosan, at ng lahat ng karumaldumal na natanawan sa lupa ng Huda at sa Jerusalem ay pinag-aalis ni Hoseas upang kanyang matupad ang mga salita ng kautusan na nasusulat sa aklat na nasumpungan ni Hilkias na saserdote sa bahay ng Panginoon. At walang naging hari na gaya niya na una sa kaniya, na bumalik sa Panginoon ng buong puso niya at ng buong kaluluwa niya at ng buong kapangyarihan niya, ayon sa buong kautusan ni Moses, ni may bumangon mang sumunod sa kaniya na gaya niya. Gayon may hindi tinalikdan ng Panginoon ang bagsik ng kanyang malaking pag-iinit na pinag-alab ng kanyang galit laban sa Huda, dahil sa lahat ng pagmumungkahi na iminungkahi ni Manases sa kaniya.
At sinabi ng Panginoon, akin ding aalisin ang Huda sa aking paningin, gaya ng aking pag-alis sa Israel, at aking itatakwil ang bayang ito na aking pinili sa makatuwid bagay ang Jerusalem, at ang bahay na aking pinagsabihan, ang pangalan ko'y doroon. Ito po ay hanggang verse 27 sapagkat ang susunod na bahagi ng chapter ay may kinalaman sa pagkamatay ni Haring Hoseas. Ngunit ang atin pong focus sa ating unang pag-aaral ay yung pagka-discover o pagkakita ni Hilkias ng aklat ng kautusan sa templo. At para po ating pag-aralan ng malalim, kayo po ay sumali at mag-register sa atin pong Bible Friends Bible Study na magsisimula ngayong linggo 8 to 9 p.m. at ito po ay via Zoom. Kayo po ay mag-register doon sa ating website upang kayo po ay aming makilala at kayo po ay i-add natin sa ating group. At kung gusto nyo naman po ay pwede kayong pumunta doon sa ating website at naandun po yung button na kung saan ay kayo pwedeng pindutin nyo yung button na yon at automatic kayo po ay dadalhin sa atin pong Zoom link para kayo ay makasali. Magandang araw po at maraming salamat. Magkita-kita po tayo sa Zoom meeting natin sa linggo ng gabi, 8 p.m. to 9 p.m. God bless sa ating lahat.